Samantala, nasa linya na po natin ang isa sa ating panauhin para sa araw na ito. Walang iba kundi ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines, si Colonel Francel Margaret Padilla. Good morning, Colonel Padilla, Morning, ma'am. Colonel. Magandang umaga po, Ma'am Tuesday and Sir Christian. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Opo. Ma'am, itong panahon ngayon ng mga tag-ulan, alam namin malaking tulong palagi ang nanggagaling sa ating mga sundalo sa Armed Forces of the Philippines. Kamusta po ang inyong humanitarian and disaster response? Halos ilang linggo na rin po yung mga pag-uulan at pagbabaha. Yes, Ma'am Tuesday, no? Sa ganito nga po, nakikipag-coordinate po tayo sa iba't ibang government agencies on this. So, isa po ang AFP nakatuwang po dito sa disaster relief operations natin, no? Pinapakita po ng AFP yung ating pivotal role dito sa disaster response. Pinuprove po natin na yung duty po natin, hindi lang sa combat, pati rin po sa pagtulong sa bawat Pilipino sa ganitong crisis po. Saang mga lugar pa so far, Colonel Padilla, ma'am, yung mayroon kayong ginagawang rescue kaya, search o retrieval operations at saka relief operations? Dito, Ma'am Tuesday, no, sa lahat po ng areas na flood prone, pre-position na po tayo even before the disaster strike. So, andyan po yung ating NOLCOM area po. Ngayon kasi ito po, Ma'am, no, sa northern area po yung greatly affected po natin. Ang SOLCOM po natin, meron din po tayong on standby dyan, pati po sa ating NCR command. Ano po to, talagang nag-iikot. May specialized unit din po tayo, Ma'am, yung ating 525th Engineer Combat Battalion at yung ating 505th Search and Rescue Group. At pati po yung ating Naval Combat Engineering Brigade. Ito, ma'am, yung specialized talaga natin sa HADR na sila po yung nagmo-mobilize sa kailangan pong respondehan agad-agad po. Ayan. Ano ang mga assets ang ginagamit ng AFP pagka ganitong mga panahon? Lahat po ng assets natin, ma'am, no, overland, yung sea assets natin, pati po yung ating air assets natin, naka-standby po sa ganitong sitwasyon. Sa ngayon po, ang personnel natin, ma'am, no, ang naka-commit natin for HADR operations is close to 12,000 personnel. So ngayon, ma'am, naka-deploy sila all over po. Nandyan po yung mga naiulat natin, yung Navy nga po at ang ating Air Force, nagta-transport po sila ng relief goods. And of course, yung Army natin, ma'am, to include our Army trucks, yung mga rubber boats po natin, lahat po yan, ma'am, naka-ready po for deployment. And ginagamit na rin po ngayon yung mga assets na yan, ma'am. Pero, Colonel, wala naman tayong assets, facilities o mga kampo na naapektuhan din nitong nagdaang bagyo at habagat? Meron po, sir, no? Sa ganitong sitwasyon kasi, sir, ang atin pong mga units na nandun po sa greatly affected areas, they are also considered victims themselves. Right. So meron nga po tayong pre-positioned in certain areas, and ang pinaka-contingency plan natin dito, ito pong nearest dito sa affected area, sila po yung magre-responde. Parang So naging leapfrog po sila. Opo, kung ano yung pinakamalapit na okay naman ang lagay, sila yung re-responde. Sa mga pagkakataon, ma'am, na halimbawa, mataas pa yung baha, hindi pa possible yung land for relief operations, gumagamit ba tayo ng parang yung airdrop system para makapagbaba ng relief goods doon sa mga lubog pa na lugar na may mga residenteng na stranded o isolated? Depende po ito, ma'am, no, sa sitwasyon kung flyable din po. So, ang magde-determine po niyan yung Air Force kung flyable po. Sa ngayon po, ma'am, no, ini-utilize po natin yung ating C-130 aircraft para po mag-transport ng relief goods from Sulu papunta po dito sa Luzon area. So, since flyable naman po dun sa area na yon, dun po ginamit yung air assets natin, ma'am, para po matransport yung goods dito po. Tapos by land na po yung pag-distribute dito po sa atin sa Luzon, ma'am. Parang mas marami ba sa tansya ninyo yung mga apektado dito sa Luzon dahil nandito nga kasi yung bagyo, although nakakaranas din naman ng habagat dyan sa Visayas at Mindanao? Yes po, ma'am, no? So ngayon po yung mga naiulat po natin through our OCD po, marami nga po yung affected dito. In fact, ma'am, no, nag-conduct po tayo ng ating tinatawag na Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, yung ARDANA mission po, no, nitong July 25. So nag-utilize po tayo dyan ng S-70I Black Hawk na helicopter po para ma-assess itong areas ng Pampanga,
Bulacan, Bataan at Tarlac. Sila po kasi yung pinaka severely affected po dito sa severe tropical storm Christine po at saka itong tropical depression Dante. Speaking of bagyo, Colonel, dun sa West Philippine Sea dahil apektado rin, nadaanan ng bagyo mismo, paano yung ginagawa nating pagbabantay sa ating teritoryo pag gano'n ang panahon? Sir Christian, tuloy-tuloy po no yung pag-guard natin ng ating soberenya dyan sa ating West Philippine Sea. Ito pong ating 9 features, no? Nandyan pa rin po ang tropa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sinisigurado po natin no, na yung provisions din po ng ating mga kasundaluhan dyan ay sapat po para po dito sa the whole duration po nitong rainy season po natin. Okay naman sila, ma'am? Opo. Okay naman po sila, Sir Christian. Oo, nakakatakot kasi nandun sila sa karagatan, Lalo ma'am. dun sa ano yung nakasagsad na barko? LS-57, sir, yung BRP Sierra Madre. BRP Sierra Madre, Diba? opo. Pagka ganyang may bagyo o masama ang panahon, ma'am, paano yung mga tropa natin doon? Mga tropa naman po natin, ma'am, highly trained po, no? Well, Alam naman po nila how to pag-responde sa mga nila para i-secure po yung kanilang mga kagamitan and of course at the same time still continue and to perform their mandate and their duty po. Imaginein mo yung hirap nila pagka ganitong the panahon. sacrifice. Sacrifice. Hirap. Andun sila sa gitna ng karagatan and yet hindi umaalis doon dahil kailangan magbantay. May report, umalis daw yung barko ng China. Base dun sa AIS. Huwag na silang bumalik. Ma'am, I understand, di ba mayroon din tayong tinatawag na mga engineering brigade, ang AFP. Yan ba, gumagana na ngayon? May mga lugar na ba silang ginagawa? Like for example, nasirang tulay o iba pang infrastructure na kailangang kumpunihin? Yes po, ma'am, no. Nabanggit ko nga po dito, ito po ang ating atong Naval Combat Engineer Brigade natin at ang ating 5th to 5th Engineer Combat Battalion po, no, and Search and Rescue Group. Sila po yung nagki-clear ng mga roads, Right. nagre-reinforce po ng infrastructure, nagka-conduct din po sila ng evacuation at nagde-deliver po ng aid sa ating mga affected areas po. Gusto rin natin, ma'am, i-highlight po, no, yung ating mga force multipliers. Lahat po Yes. tayo all hands on deck dito. Ang very, very busy din po and talaga pong nagre-responde ang ating mga reservists. Pati na rin po ang ating mga civilian active auxiliary. Andyan din po sila. Tulong-tulong po tayong lahat dito po without hesitation po. Yan. I'm sure, hindi naman mga robot ang mga sundalo. Mayroon din sa kanila siguro biktima, nabanggit nyo nga kanina. Apektado, pati pamilya nila. Saang mga lugar, ma'am, may na-report na may mga sundalo kayo na nasa ganyang sitwasyon ngayon? Ngayon po, no, dito po sa norte nga, no, dito sa ating Pangasinan, particularly po yung dito sa Barangay Eguia po, no, sa Dasol, Pangasinan. May mga units po kasi tayo all over, pati po dito sa San Fernando, La Union. Mga affected units po, may mga facilities din po tayo na apektado dyan. But nonetheless po, no, we'd like to honor at this point nga po yung heroism and sacrifice po ng ating kasundaluhan that despite na they are victims themselves, patuloy pa rin po sila sa pag-conduct po ng search and rescue operations and relief operations. Ma'am, Colonel, abalang-abala tayo dun sa pag-relief and operations dahil sa bagyo at nandyan din yung zona preparations. Hindi naman natin, ma'am, siguro papabayaan yung ibang mandato ng AFP dahil dun sa mga insurgency at iba pang banta. Yes, Sir Christian. Lahat po ng roles and duties and responsibilities ng AFP, we are conducting them in tandem. Meron po tayong kanya-kanya pong specialized units for different operations, no? So while we are protecting our waters, na nandyan po yung mga tropa natin sa ating features sa West Philippine Sea, andyan din po yung ating mandato na pagpatuloy po itong ating insurgency operations, no? Yung internal security operations natin. Ito patin pong pag-secure nitong parating pong zona, and of course, ito pong disaster and relief operations natin. Lahat po yan well underway po and sapat naman po ang personnel natin. Sabi ko nga po, nandyan din po ang ating force multipliers, ang mga reservists at mga KAA. Tulong-tulong po tayo kasama po ang iba't ibang ahensya din ng gobyerno. Nandyan po yung Coast Guard, ang PNP, nagtutulungan po tayong lahat. Nabanggit nyo nga kanina yung SONA. Ano po ba paano yung partisipasyon ng AFP para sa usaping pangsiguridad sa darating na SONA ni Presidente bukas na po ito, ma'am?
Yes, Ma'am Tuesday. Sa ganyan po, we augment po no sa peace and security po itong ating Philippine National Police. We have around 2,500 personnel na naka-commit po dito. Of course, sa atin din po itong Presidential Security Command no dito po sa Right. ating close in po ng ating presidente pati pong ang area security tayo rin po nagpo-provide diyan. Ayan. So far, Ready naman na, ma'am. Oo. Opo, no, nakahanda tayo. Pero nandyan din po yung guidance nga po ni Presidente na over and above nga po sa pag-prepare sa SONA, maaari din po natin i-utilize itong mga taong ito for disaster response as a priority po. Right. With that, Colonel Padilla, ma'am, nagpapasalamat po kami sa oras po ninyo at good luck po sa ating mga sundalo sa patuloy ninyong pagtupad sa tungkulin sa harap nitong mga kalamidad na kinakaharap natin. Yes, Ma'am Tuesday, no, ito po gusto natin i-emphasize na hindi lang po ito relief operation. Isa po itong konkretong paalala no sa gitna po ng lahat ng pagsubok na to, hindi po tayo mag-iiwanan. Ang lakas po ng Pilipinas ay nasa pagkakapit-bisig po ng bawat isa. So nandito po ang AFP para po sa bawat Pilipino. Alright. Salamat po si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. Alam mo, Hilingan, walang pinoprotektahan.